So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito rin tayo sa may Rusi Kapihan branch para sa motorcycle na to. Ito yung Rusi Smart 125. So pagkumparahin natin itong motorcycle na to, itong bago nilang motorcycle ngayong 2024, ito yung Euromotor Peak 110. So alamin natin kung ano nga ba ang meron dito at kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle at kung sulit nga ba. Pareho sila pero magkaiba sila. So umpisa na natin yung comparison video sa dalawang to at kung ano nga ba yung magkakapareho nila at yung pagkakaiba nila. At alamin natin yung presyo nila parehas. Dahil 110 and then 125. Alin ang mas sulit? Alin ang mas maganda? At alin sa tingin nyo ang mas para sa inyo? So samahan nyo ako. Tara! I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic. Doing mental gymnastics, I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear to make a difference. If you need a mentor, I got something for. So yun nga, para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 39,900 pag kinash nyo siya. So meron niyang down payment na 3,500 kapag kinuha nyo naman siya ng installment. So ipapakita ko na lang din dyan kung magkano nga ba yung monthly nila sa mga terms na available dito sa may Mitsukoshi San Rafael branch or any Mitsukoshi na malapit sa lugar nyo. Okay? So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nito? Ayos yan, di ba? So yun nga mga boss, no? Alamin naman natin kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. So ito ay nagkakahalaga ng 44,900 para sa mga ganitong 125cc. Sa tingin nyo, sulit nga ba to? At yung kanyang monthly, papakita ko na lang din dyan. At yung kanyang down payment nga pala, mas mura nga pala to, na halagang 2,000 meron ka na ganitong motorcycle. May uuwi mo na, di ba? So sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2024 sa presyo niya? Comment nyo nga sa baba. Okay? Ayos na ayos yan. Okay, upuan natin itong Euromotor Peak 110. Side stand muna natin. Tingnan natin kung ano yung tsura niya kapag naka side stand. Ayan. So, mukhang okay naman siya sa mga alanganing lugar. Gusto ko yung pagkaka-bend ng motorcycle kung paano siya naka side stand. Okay. So 5'2" ang aking height. Upuan natin. Okay, sobrang gaan. Yun pa lang yung una kong impression dito. Sobrang gaan ng motor. And then, maganda rin yung shock. Pati sa likod, oh. Kita nyo naman yan, di ba? Matalbog-talbog tayo. So, ganyan yung itsura niya. Kapag nakaupo tayo, yung legroom natin dito malawak pa. So, pwede tayong maglagay dito ng mga gamit. Pwede tayong maglagay dito ng bracket. Tapos, parang lagayan din ng gamit, para hindi nagagasgasan yung fairings natin dito. Mas maganda na yung may bracket tayo na metal para yung gasgas, diba? Iwas gasgas. Turning radius niya sobrang lawak din. Ayan ang itsura natin dito. Okay, upuan din natin itong Rusi MP125. Ayan, Smart MP125. So ayan, side stand natin. Halos parehas lang din naman sila kung paano yung pagkakatindig. So 5'2" ang aking height. Yun, no? Okay. Same lang din. Pero yung lambot ng shock, same lang. Tapos, yung shock sa harap, parang mas maganda yung shock na ito. Sa likod, medyo mas matigas itong konti. Tapos yung turning radius niya, halos same lang din. Yung lawak. Okay, pati yung kanyang legroom dito, same lang din. And then, pwede rin tayo maglagay dito ng bracket para sa mga gamit natin. Pwede tayo maglagay dyan. So, ayan, magaan yung motor. Pag naitayo na natin to, so gaya ng sabi ko sa isa, pwede itong i-long ride. 125cc rin naman to. Kung medyo hindi kayo satisfied dun sa 110cc, baka itong 125cc, baka mabetan nyo. Halos same lang din naman sila ng itsura, diba?
So, nasa sa inyo pa rin yun kung ano nga ba yung pipiliin nyo, kung ito nga ba or yung isa, di ba? Meron tayo ritong headlight na projected valve. Meron tayo ritong park light. Yung signal light niya, naka-LED na rin tayo rito. Then meron tayong lining na kulay white. Then meron pa rin tayong 3 bolts dito kasi syempre pwede nyo paglagyan to ng basket. Ayan. Meron tayong open part dito, may mga pa-curve na design. Telescopic fork, naka-wide spoke tayo rito. Then naka-drum brake. And ang size dito ay 2.25 by 17. Sa kanyang front fender, meron tayong extension na matte finish. Open part naman to. Open din to para sa pagkalikot natin ng carb. Ito naman sa makina, meron tayong Euro motor na naka-emboss. Meron tayong kickstart dito. So, yung kanyang rear brake pedal, napaka-smooth lang. At yung ating foot pegs, combination din ng rubber and metal at hindi siya napiflip. Foot pegs para sa angkas, makapal at mataba. Meron tayong swing arm. Haba rin tayo na exhaust dito. At saka kagandahan dito, meron tayong cover na metal. And then cover na cover talaga siya. Hindi siya mapapaso. Naka-dual shock tayo rito pero hindi siya adjustable. Then mabalahibo yung kanyang tires. Maganda rin yung tires niya pero yung size nito is 2.5 by 17. Naka-drum brake din tayo rito. Panel gauge. Meron tayo ritong analog. Diba? Tapos yung kanyang handlebar is naka-upright position. Yung panel niya is makikita natin is meron tayo ritong gear indicator na 1 to 4. May Euro motor na logo, speedometer, odometer. Meron tayong fuel gauge, signal light dito. And then neutral. So, sa mga switches niya, ito yung mga ordinary plastic na ginagamit ni Euro motor. Tayo ritong side pocket, medyo maliit lang siya. At meron din tayo ritong USB charging port para at least kapag maglo-long ride tayo rito, no worries tayo kung malulobat ba yung mga cellphone natin. So, hindi ko advise na mag-charge kayo habang bumabiyahe kasi baka malaglag, diba? Ito naman sa kanya ignition, simple lang din. And then, ito yung susi. Puan, malapad, makapal yung foam, malambot, sobrang lambot. Meron din naman tayo ritong compartment. Kahit pa paano, meron tayo mapaglalagyan ng mga papers or basic tools. Wala tayo ritong helmet hook. No, meron naman tayo ritong grab bar. So, para siyang binalot na goma pero hindi, plastic lang siya. Ayan. Sa mga nagustuhan ko rito, upgraded version din ng ating taillight. Ayan, no? Kulay white siya. Ayan, no? Tapos signal light. And then meron din tayong parang ilaw dito sa parang plate light. Okay? Tapos meron din tayo rito ang chain cover. Ito naman ang Rusi Smart 125. Hindi ako sure kung meron siyang 110. Pero nung nakikita ko kasi yung peak 110, naalala ko to eh. May kamukha, 'di ba? Headlight is naka-bulb type tayo rito. Meron tayong LED. Meron tayong bulb type na signal light at may LED rin tayo na park light. Yung design niya rito, kayo na ang magsabi. Kamukha, 'di ba? Pagbaba natin, meron tayo napansin, dalawa lang yung kanyang bolts. Yung isa kasi tatlo eh. Tapos eto naman, may grill siya rito or plastic na nakaharang. Pero open naman siya. Hindi katulad ng isa na talagang naka-open. And then, yung ating decals is white and black naman to. And then, yung design din dito is parang grills din. Yung datingan niya. Ganda rin yung front fender niya. Bulky din tingnan, tsaka flexible. Meron tayong Rusi dito. And then, may extension din siya na matte finish na black. So, naka-telescopic fork tayo rito. Ang kaibahan naman dito ay naka-mugs. Ang size dito ay 2.50 by 17. And napansin natin na naka-single disc brake at wavy design yung kanyang disc. At naka-dual path caliper tayo rito. Sa makina naman, parang halos di naman nalalayo yung itsura nila. Parang halos same lang din. Pero meron tayo rito Rusi na naka-emboss. Yung kanyang rear brake pedal halos parehas lang din naman. Tsaka smooth lang din. Meron din tayong kickstart. Same yung design. Foot pegs natin, hindi rin siya napiflip. Kanyang panel gauge na naka-analog type din. At pansin nyo ba, parang halos parehas na parehas, diba? Pati yung design and looks dito, parehas. Tapos yung color combination, halos parehas lang din. So meron din tayo rito ang gear indicator na 1 to 4, signal light, pag naka-high beam, pag naka-neutral, speedometer, odometer, and then fuel gauge. Switches niya, medyo hawig. Meron din tayo rito off, park light, headlight, electric starter,
Napansin ko lang medyo mas maliit or mas manipis to yung kanyang front brake. Iba rin yung grip niya, pero makapit din naman at mababaw lang din yung throttle niya. Sa kabila, wala rin tayong clutch dito or naka semi-automatic ang isang to. Ayan ang itsura niya. Meron din tayo rito ang high and low. Wala rin siyang flasher. Meron tayo rito ang busina, signal light, and then choke. Pero ang isang to, wala tayo ritong side pocket and wala tayong USB charging port. Yun lang. Yung kanya ignition naman, iba rin yung itsura. Meron din tong shutter lock. At yung itsura ng susi niya. So dito naman sa baba, meron din tayong open part. Open part din dito pero mas makipot naman to. Yung footpegs naman para sa kanyang angkas, iba rin yung itsura nito at meron siyang bracket dito. Maganda rin yung kanyang paint job. Medyo maliit lang yung kanyang tapakan para sa angkas. Yung itsura din ng ating tambucho, iba rin yung datingan ng ating cover, pero metal din naman yan. Good naman, meron din tayong swing arm, naka dual shock din tayo rito, hindi rin siya adjustable. Meron tayo ritong drum brake at naka mugs din tayo rito. So, ang size naman dito ay 2.75 by 17. So, mas malaki ng bahagya yung kanyang tires. Yung kanyang upuan, malapad din. Malambot din yung kanyang foam. Hanggang dito sa ating OBR, meron tayong Rusi. May Rusi din dito. And yung compartment, meron tayo ritong lagay ng mga papers. Pwede tayo maglagay dyan. Helmet hook, meron tayo rito. Compartment, and then yung kanyang battery dito. So yun yung pinagkaiba nila. Nandito sa side yung compartment, nandito yung gas tank. Yung kanyang grab bar naman, ito talagang nakabalot yung goma. Diba? Sa kanyang taillight, ito naman, mukha naman siyang naka-LED pero bulb type, pati yung signal light niya is bulb type din. And then may reflector din tayo rito. Meron din tayo ritong chain cover at yung size ng kanyang sprocket ay 38T. Ayan, medyo mas malaki to. I'm an addict, addicted to being savage. My life is a little graphic, like HBO making magic. I'm rapping to make that passive money coming from traffic, doing mental gymnastics. I'm fluid and problematic. You losing if you come at me the wrong way. I've come a long way from sipping on Bombay. It's 1942 now, in this loud mouth, sipping hard in the back of a booth, sold out. I can never get enough. Success is like a drug. The money come in, but then I want more stuff. So I gotta work hard, play harder, gotta work smarter. Time is money, yeah, money is harder, so I'm not giving up. No, I'm not giving in. I was born in this world, I swear, to make a difference. If you need a mentor, I got something for you, kid. Just watch the way I move and try your best to copy it. Like a CEO, I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I run it like a CEO. I move like an athlete pro. I party like a rock star show. I live every day like my last, never know. I'm running like a CEO. So ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.